Ika-69 na kabanata. Ang dalangin ng taong inuusig. O Diyos, iligtas niyo ako dahil para akong isang taong malapit ng malunod. Tila lulubog na ako sa malalim na putik at walang matutungtungan. Para akong nasa laot at tinatabunan ng mga alon. Pagod na ako sa paghingi ng tulong at masakit na ang aking lalamunan. Dumidilim na ang paningin ko sa paghihintay ng tulong niyo, O Diyos. Marami ang napupuot sa akin. Mas marami pa sila kaysa sa aking buhok. Gusto nila akong patayin ng walang dahilan. Pinipilit nilang isauli ko ang mga bagay na hindi ko naman ninakaw. O Diyos, alam niyo ang aking kahangalan. Hindi lingid sa inyo ang aking mga kasalanan. O Panginoong Diyos na makapangyarihan, Diyos ng Israel, huwag sanang malagay sa kahihiyan ang mga nagtitiwala at lumalapit sa inyo ng dahil sa akin. Dahil sa inyo, iniinsulto ako at inilalagay sa kahihiyan. Parang ibang tao ang turing sa akin ng mga kapatid ko. Parang isang dayuhan sa aming sariling tahanan. Dahil sa labis-labis na pagpapahalaga ko sa inyong templo, halos mapahamak na ako. Tuwing iniinsulto kayo ng mga tao, nasasaktan din ako. Kapag ako'y umiiyak at nag-aayuno, hinihiya nila ako. Kapag nakadamit ako ng sako upang ipakita ang aking pagdadalamhati, ginagawa nila akong katatawanan. Pinagbubulong-bulungan din ako ng mga nakaupo sa pintuang bayan. At ang mga lasing ay kumakatha ng awit ng pangungutya tungkol sa akin. Ngunit dumadalangin ako sa inyo, Panginoon. Sa inyong tinakdang panahon, sagutin niyo ang dalangin ko ayon sa tindi ng inyong pagmamahal sa akin. Dahil sa tapat kayo sa inyong pagliligtas, tulungan niyo akong huwag lumubog sa putikan. Iligtas niyo ako sa aking mga kaaway, na parang inililigtas niyo ako mula sa malalim na tubig. Huwag niyong hayaang tabunan ako ng mga alon at mamatay. Sagutin niyo ako, Panginoon, dahil sa inyong kabutihan at pagmamahal sa akin. Kahabagan niyo ako at bigyang pansin. Huwag kayong tumalikod sa akin na inyong lingkod. Sagutin niyo agad ako, dahil nasa kagipitan ako. Lumapit kayo sa akin at iligtas ako sa aking mga kaaway. Alam niyo kung paano nila ako hinihiya at iniinsulto. Alam niyo rin kung sino ang lahat ng kaaway ko. Nasaktan ako sa kanilang panghihiya sa akin at sumama ang loob ko. Naghintay ako na may dadamay at aaliw sa akin, ngunit wala ni isa man. Nilagyan nila ng laso ng aking pagkain, at nang ako'y mauhaw, binigyan nila ako ng suka. Habang kumakain sila at nagdiriwang, mapahamak sana sila at ang kanilang mga kasama. Mabulag sana sila at laging manginig. Ibuhos at ipakita nyo sa kanila ang inyong matinding galit. Iwanan sana nila ang mga toldang tinitirahan nila para wala nang tumira sa mga ito. Dahil inuusig nila ang mga taong inyong pinarurusahan at ipinagsasabi sa iba ang paghihirap na nararanasan ng mga ito. Idagdag nyo ito sa kanilang mga kasalanan at huwag nyo silang iligtas. Burahin nyo sana ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay at huwag isama sa talaan ng mga matuwid. Nasasaktan ako at nagdurusa, kaya ingatan nyo ako at iligtas, O Diyos. Pupurihin ko ang Diyos sa pamamagitan ng awit. Pararangalan ko siya sa pamamagitan ng pasasalamat. Kalulugdan ito ng Panginoon, higit sa handog na mga baka. Kapag nakita ito ng mga dukha, matutuwa sila. Lahat ng lumalapit sa Diyos ay magagalak. Dinidinig ng Panginoon ang mga dukha, at hindi niya nalilimutan ang mga mamamayan niyang nabihan. Purihin ninyo ang Diyos kayong lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa karagatan. Dahil ililigtas ng Diyos ang Jerusalem at muli niyang itatayo ang mga lungsod ng Huda. At doon titira ang kanyang mga mamamayan at aariin ang lupain na iyon.
Mamanahin ito ng kanilang lahi, at ang mga umiibig sa Diyos ay doon maninirahan.